Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala at pinagkalooban na ulit tayo ng kanyang mga pagkakataon na pag-aralan ng kanyang mga salita. Tayo na po ay tutungo sa April 9. At ang ating topic ngayon ay makikita sa In Heavenly Places na libro entitled The Dangerous Seeds of Doubt. Lahat tayo ay talagang nagdadalawang isip pa. So kailangan natin itong pag-aralan upang ating maiwasan na yung mga nagtatanim sa ating isipan na hindi kaaya-aya, lalo na sa pagdadalawang isip. So atin po itong pag-aralan at samahan niyo po ako upang atin itong maunawaan. Sa ating key text sa Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? So ito po yung paalala sa atin ng Panginoon na ang Panginoon ang Diyos ay hindi siya tao. Kung ano yung kanyang mga sinasabi ay kanya talaga itong tutuparin. Kaya kung ano yung pangako niya sa atin, panghawakan po natin ito. Wag po tayong magdadalawang isip. Dahil sa lahat ng ating mga gagawin at gagawin pa, ay talagang alam ng Panginoon ang ating mga puso. Kung inialay ba natin sa Kanya ang ating buhay. So, hindi gusto ng Panginoon na may nagrereklamo, may nagdadalawang isip sa Kanyang mga pagpapalang pinagkaloob sa atin. Kaya panghawakan po natin ang pangakong ito na kailanman ay hindi magbabago. Sinasabi pa dyan, those who are perpetually talking doubts and demanding additional evidence to banish their cloud of unbelief do not build on the word. So, kapag patuloy tayong nagsasalita ng mga pagdududa at humingi ng karagdagang katibayan upang palayasin ang kanilang ulap ng kawalan ng pananampalataya, ay hindi tayo dapat na isalita. Huwag na po natin ito ulit-ulitin. Kasi kung ano yung itinanim ng kaaway sa ating isipan, at lalo na kapag ito yung ating laging sinusumbat, ito yung lagi nating sinasabi, yung mga bagay na hindi makapanipaniwala, mga bagay na nagdadalawang isip pa tayo, mas ito yung makakonvert sa ating feelings. At ito yung magiging resulta din sa ating mga buhay. Kaya wag na wag po nating papansinin ano yung mga temptation at trials sa ating daan. Their faith rests on circumstances. It is founded in feeling. But feeling, be it ever so pleasing, is not faith. God's word is the foundation upon which our hopes of heaven must be built. So, ang ating pananampalataya ay kinakailangan talagang subukan para ito maging matatag. At sa ating pagsubok, ito yung paraan ng Panginoon para panghawakan natin ang kanyang mga pangako na hindi talaga mawawala at ay hindi talaga magbabago. Ngunit kapag ang ating pananampalataya ito ay nakadefense sa ating nararamdaman, sinasabi diyan na hindi na po ito pananampalataya. Kasi nga, nagpi-please na tayo sa ating self. Kapag iniisip natin paano na ako, iniisip natin ang ating mga sarili, kapakanan, hindi po tayo pagpapalain. Dahil mas gusto natin na tayo ay laging ino-honor ng mga tao. Kaya tandaan natin na ang salita ng Diyos ang dapat nating gawing pundasyon sa ating pananampalataya. At ito lamang ang tangi nating pag-asa upang ang ating mga pananampalataya ay tumibay. At ito yung maghahawak sa mga pangako natin at ang ating pag-asa sa langit. So it is a great misfortune to be a chronic doubter, keeping the eye and thoughts on self. While you are beholding self, while this is the theme of thought and conversation, you cannot expect to be conformed to the image of Christ. Self is not your Savior. You have no redeeming qualities in yourself. So ito na po yung lagi nating tatandaan na malaking kasawian po kapag tayo ay nagdududa, iniisip pa natin ang ating kapakanan sa ating sarili, iniisip natin paano na ako. Kasi yung mata natin at pag-iisip sa sarili, habang ito'y pinagmamasdan natin ng ating mga sarili, ito ang tema o ito yung magiging tema ng ating pag-iisip at ang ating pag-uusap. So, ang Panginoon patuloy na nagpapaalala sa atin na kapag hindi pa tayo patay sa ating mga sarili, ito yung lagi nating iniisip. Ito yung parang ginagawa nating
Diyos ang ating sarili. Kaya tandaan natin na ang ating sarili ay hindi ating tagapagligtas. Hindi po tayo maililigtas ng ating mga sariling nararamdaman. Kaya wag po tayong mag-defense sa ating nararamdaman. Dahil dito gagamitin ng kaaway ito para mawala yung pananampalataya natin at magdadalawang isip pa tayo sa mga pangako ng Panginoon kapag nag-defense tayo sa feelings. So wala tayong mga katangiang tumutubos sa ating mga sarili. So wala, mga kapatid. Tanging kapag inialay lamang natin ang ating mga sarili sa Panginoon, yun lamang ang ating pag-asa para makapanghawak o humawak sa mga pangako ng langit. Is a very leaky boat for your faith to embark in. Ano di ay? Yung salitang ako palagi, ay isa ito siyang butas ng bangka para pasukin ang iyong pananampalataya. So nakakatakot po, mga kapatid, kapag may pananampalataya ka, pero iniisip mo pa rin yung sarili mo. Iniisip mo pa rin na nasasaktan ka sa mga bagay na ito. Yung feelings mo, yung mas inuuna mo, pinapriority mo kaysa sa pananampalataya mo sa Panginoon. Ito yung magpapahamak sa atin. Kaya sinasabi dyan na the lifeboat to the lifeboat. Need natin na just as surely as you trust yourself in it, it will founder. The lifeboat to the lifeboat. This is your only safety. Jesus is the captain of the lifeboat and He has never lost a passenger. So kapag habang tayo ay naglalakbay, sumasakay tayo ng bangka ng buhay, talagang wag po nating isipin yung ating sarili. Mas mag-focus po tayo ano yung ikaluluwalhati sa ating Panginoon. Dahil si Kristo po ang kapitan ng bangka ng buhay. At hindi siya nawala hindi niya pa ipapahamak ang mga pasahero dito. Kaya kapag si Kristo ang ginawa mong kapitan sa ating buhay, ginawa mo siyang tagapagligtas ng buhay mo, gagabayan ka niya tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan na ipagpatuloy po natin ang pagsasaliksik ng mga salita ng Panginoon upang mas maunawaan pa natin ng mabisa ano yung dapat nating gagawin at susundin bago tayo humakbang sa susunod na hakbang. Mas panatilihin nating si Kristo ang ilagay sa ating mga puso at isip para siya ang magiging conversation natin, magiging tagapagligtas natin. At malre-reflect sa ating pag-uugali ang karakter ng ating Panginoon. We need a more heavenly atmosphere to surround our souls. We need to have our lips touched with a live coal from off the altar. We need to hear the word from Christ. Be thou clean. If we have scattered darkness, if we have accumulated rubbish and hoarded doubts, if we have planted seeds of doubt and discouragement in the minds of others, may God help us to see our sin. Ito po yung laging pinapaalala sa atin ng Panginoon na kailangan natin ng yung makalangit na kapaligiran upang palibutan ang ating mga kaluluwa. So kinakailangan din nating dumampi ang ating mga labi ng isang buhay na karbon mula sa altar ng Panginoon. So kailangan din nating marinig ang salita mula kay Kristo. Yung salita ng Panginoon na maging malinis tayo. Kung tayo ay nagkalat ng kadiliman, kung tayo ay nakaipon ng mga basura at nag-imbak ng mga pagdududa, kung tayo ay nagtanim ng mga binhi ng pagdududa at panghihina ng loob sa isipan ng iba, naway tulungan tayo ng Diyos na makita ang ating kasalanan. So, maraming mga proseso, maraming pagkakataon na pinakita sa atin ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kaya lamang tayo, parang na-offend pa tayo kapag ang ibang tao ang nakakakita nito. Kaya wag po tayong magdududa, wag po tayong mapanghinaan ng loob. Mas atin pang siyasatin ang ating mga sarili na si Kristo na ba ang nananahan dito? Siguraduhin natin sa ating personal na buhay, sino ang ginagawa nating Diyos araw-araw. We cannot afford to drop a single word of doubt, for it will germinate and grow and bring forth a bitter harvest. We should take heed to the exhortation, be ye holy in all manner of conversation. One seed of doubt sown, and it is beyond the power of man to kill it. God alone can pluck it from the soul. So tandaan natin, yung pagdududa ay talagang kailangang alisin to sa ating puso. At si Kristo lamang ang makakaalis noon sa ating kaluluwa. So hindi tayo makakabitiw ng isang salita. So kailangan mawala yun, ang mga salitang pagdududa. Dahil ito ay sisibol at lalago at magbubunga ng mapait na ani.
Kaya alamin natin kung ano yung magiging resulta sa mga pinipili natin ngayon. Kaya dapat nating bigyang pansin ang payo ng Panginoon na maging banal tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Dahil ang isang binhi ng pagdududa, kapag ito'y naihasik at hindi kayang patayin ito ng mga tao, ang Diyos lamang ang makakaagaw nito sa kaluluwa. So kailangan ang ating focus ay ang Panginoon. Siya ang mamumuhay sa ating buhay ngayon, sa ating mga puso. Dahil kapag tayo ay nakapag-spread na ng mga pagdududa, pag-aalinlangan sa mga tao, mahirap na yan ma-overcome sa kanyang sariling effort. But if we confess our Christ, kapag pinapakita natin sa ating mga pag-uugali ang ating Panginoong Hesus, malalaman natin at maiintindihan natin ano yung kanyang kalooban. Kung atin ba itong matutupad o kung atin ba itong sinusunod. Dahil ang Panginoon, willing talaga siyang tulungan ang mga manghihina. Kaya binibigyan niya tayo ng sapat na kalakasan para makapanagumpay sa lahat ng pagdududa na tinatanim ng kaaway sa ating mga puso. The great field of the promises of God has been presented before us, and by this we are to lay hold of faith, hope, and love. In these graces, the church may shine forth and present to the world a living representation of the righteousness of Christ. So tandaan natin, ito yung dakilang larangan ng mga pangako ng Diyos. Kapag iniharap na ito sa atin, sa pamamagitan ng mga ito ay dapat nating panghawakan ang pananampalataya. Pag-asa at pag-ibig na binubuhos ng Panginoon sa ating kaluluwa. So kinakailangan yung biyaya na binuhos ng Panginoon sa simbahan ay maaaring magningning at maipakita sa mundo ng isang buhay na representasyon ng katwiran ni Kristo. Living faith grasps the hand of divine power, and faith is an anchor to the soul, sure and steadfast. John says, this is the victory that overcometh the world, even our faith. So ito yung napakagandang quote ni John sa 1 John 5:4 na ito yung makakapanagumpay sa atin sa lahat ng ating mga kahinaan kapag tayo'y lumalago sa ating pananampalataya. Ito yung hahawak sa mga pangako ng Panginoon at gagamitin natin ito upang makapanagumpay sa lahat ng ating mga kahinaan. Kaya yung buhay na pananampalataya ay kinakailangang humawak sa kamay ng banal na kapangyarihan. At ang pananampalataya ay bilang angkla sa kaluluwa. Ito'y sigurado at matatag. So ating panghawakan mga kapatid, huwag po tayong mapanghinaan. Kaya sa pag-aaral natin sa umagang ito, pinapalalahanan tayo ng Panginoon na napakadelikado kapag na-spread na yung seeds ng pag-aalinlangan. So ngayon, habang hindi pa ito medyo na-spread sa ating buhay, at pinakita na ng Panginoon sa ating buhay yung ating mga kasalanan, kinakailangan na ating isubmit sa Panginoon ang lahat ng meron tayo at siya na ang manguna sa atin. Sa ating mga salita, sa ating mga gawa, sa ating mga iniisip, kung ano man ang nakikita ng mga tao, mga kapatid. Sino tayo? Kasi mas sila pa yung nakakita sa ating mga weaknesses. But if we submit ourselves to Christ, siya mas nakakakilala sa atin. Hayaan na natin ano yung mga sinasabi ng mga tao. Tanggapin natin dahil kung ito ba'y totoo. Basta ang importante sa ating mga sarili, sino tayo sa harap ng Panginoon. At makipag-ugnayan po tayo parati sa Kanya. Sa ating mga conversation, kinakailangan na panatilihin ang pananampalataya na hahawak sa mga pangako ng Panginoon. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay mawala na yung mga nag-aalinlangan, kung sino man ang nag-aalinlangan sa atin na hahawak sa pangako ng Panginoon, tanggalin na po natin ito. At humingi po tayo sa Panginoon ng gabay upang mapalago ang ating pananampalataya. God bless po sa ating lahat and good morning.